dalagang anak ng gobernador ay nagpa siyang magpanggap bilang isang pulubi upang hindi siya madaling matagpuan ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang hinatak ng isang lalaki at sinabing, ito na ang pwede. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa lola ng lalaki bilang kanyang fiancé o babaeng pakakasalan. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa? Ricardo, sinasabi ko sa iyo, kapag wala ka pang babaeng maipapakilala sa akin sa loob ng 1 linggo, mawawala sa iyo ang mana mo. Naiintindihan mo ba ako? Galit na sabi ni Don Alejandro kay Ricardo. Saan naman ako kukuha ng babaeng ipapakilala? At kailan niyo ba nakita na nagustuhan ko ang mga babaeng nakilala ko? Hindi ko na problema yan, sagot ni Ricardo na puno ng inis. Kung gusto mong manatili ang tiwala ng ating mga kasosyo at mailipat sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko, sundin mo ang gusto ko, madiing utos ni Don Alejandro. Naiwan si Ricardo na malalim ang iniisip hanggang sa biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Napangiti siya at agad na kinuha ang telepono. Pilar, humanap ka ng isang babae mula sa mahirap na kalagayan. Kahit pulubi, basta siguraduhin mong hindi naman gasgasan ang itsura niya, utos niya sa kanyang sekretarya. Sir, saan po ba tayo makakakita ng pulubi na hindi gasgasan? Tanong ni Pilar na halatang nalilito. Kinokontra mo ba ako, Pilar? Sagot ni Ricardo na may diin. Basta magpatulong ka kay Roberto. Ngayon na. Opo, sir, sagot ni Pilar na walang nagawa kundi sumunod. Para kay Ricardo, ito na lamang ang tanging paraan upang makahanap ng babaeng papasa sa mataas na pamantayan ng kanyang lola Pusita. Ang kanyang lola ay kilala sa pagiging perfectionist, lalo na pagdating sa pagpili ng mga babae. Ayaw nito ng mga maarte, walang galang, o hindi marunong magdamit ng disente. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Mining Company at Alcantara Shipping Group of Company, si Ricardo ay kailangang magampanan ang kanyang tungkulin bilang CEO. Sa edad na 32, naipasa na sa kanya ang pamamahala ng kanilang negosyo, at sa loob lamang ng 1 taon, napalago na ito ng husto. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang pagpapakilala ng isang babaeng pulubi sa kanyang lola ang tila pinakamahirap na hamon na kanyang haharapin. Ricardo, anong kalokohan ito? Saan ka makakakita ng pulubi na may taste? Tanong niya sa sarili habang iniiling ang ulo. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang magtagumpay sa planong ito. Ilang araw nang palaboy si Sheena sa mga lansangan. Sa araw-araw, ang kanyang pagkain ay puro pagpag, mga tirang pagkain mula sa mga mayayamang customer ng isang restaurant na madalas nilang tambayan ni Elena, ang dalagang nakilala niya mula nang maglayas siya mula sa kanilang tahanan. Kailangan niyang magmukhang pulubi at madumis upang hindi siya matagpuan ng kanyang ama. Oo, mayaman sila. Anak siya ng isang gobernador na kilalang kilala dahil sa mga kontrobersya ng korupsyon. Ayaw niyang mag-asawa muli ang kanyang ama, ngunit wala siyang nagawa ng dalhin nito ang kiraido sa kanilang bahay. Dahil hindi na niya kinaya ang sitwasyon, lumayas siya ng walang dalang anuman kundi ang kwintas na alaala ng kanyang yumaong ina at kaunting pera. 5 taong gulang pa lamang si Sheena nang maaksidente ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Tanging ang kanyang ama lamang ang nakaligtas. Bagamat nawala ang kanyang ina, hindi siya pinaramdam ng kanyang ama na may kulang sa pagmamahal. Binuhos nito ang lahat ng atensyon at pag-aaruga sa kanya. Lumaki siyang puno ng pagmamahal mula sa ama. Ngunit nitong huli, hindi niya matanggap ang desisyon nitong magpakasal muli. 1 taon na lang sana at matatapos na ni Sheena ang kursong abogasya, ngunit tila malabo na itong mangyari dahil sa kanyang paglayas. Habang buhay na nga siguro siyang magiging palaboy. Napadpad siya sa Batangas, sakay ng bus. Bumaba siya sa terminal nang walang kaalam-alam sa lugar, at dahil limitado ang kanyang dalang pera, napilitan siyang maging palaboy. Kinailangan niyang kumain ng mga tirang pagkain, magkalakal ng basura, at magtiis sa hirap upang mabuhay. Sa kasalukuyan, pansamantala siyang nakikitira sa bahay ni Elena, isang maliit, masikip, at mabahong barong-barong. Malayo ito sa marangya at komportableng buhay na nakasanayan niya noon. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo dahil nakikituloy lamang siya. Ate Sheena, nag-iisip ka na naman. Tulog na tayo, maaga pa tayo bukas sa tindahan ni Aling Kuring. Sayang din yung kikitain natin doon, masiglang sabi ni Elena na may ngiti sa labi. Naiisip ko lang, kumusta kaya si Daddy?
Hinahanap niya kaya ako, sagot ni Sheena, habang malalim ang iniisip. Taimon ka talaga, ate. Nagpapanggap kang ang pulubi, nagtitiis kang madumi ang maganda mong mukha para lang hindi ka matagpuan ng daddy mo, tapos ngayon iniisip mo siya. Bakit, ate? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Elena, na may halong biro. Tumingin si Sheena sa kanya at umiling. Namimiss ko lang si daddy, pero ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw kong makita ang bago niyang asawa, sagot ni Sheena, sabay tayo. Matulog na tayo. Kinabukasan, maagang nagising sina Sheena at Elena. Matapos maligo, isinuot ni Sheena ang kanyang butas-butas na damit at pantalon. Nagtimpla siya ng kape, isang bagay na noon lang niya naranasan mula ng Magrayas. Sa dati nilang tahanan, laging hot choco ang iniinom niya tuwing umaga. Kumuha siya ng bahaw na kanin at sinabaw ng kape. Mabuti na lang at may natira pang tuyo mula kagabi. Sabay silang kumain ni Elena, pinaghati-hatian ng bahaw na kanin at tuyo. Pasalamat sila na hindi pagpag ang kanilang pagkain ngayon, dahil malaki ang kinita nila kahapon sa pangangalakal at paghingi ng barya. Eksaktong alas 5 ng umaga nang dumating sila sa palengke. Kinuha sila ni Aling Kuring upang tumulong sa kanyang munting carinderia. Tinanggap nila ang trabaho kahit nakilala si Aling Kuring sa pagiging kuripot magbigay ng sahod, dahil ang kapalit nito ay libreng pagkain. Sa bawat araw na lumilipas mula nang Magrayas si Sheena mula sa kanilang tahanan, naranasan na niya ang lahat ng klase ng trabaho. Noong una, hindi niya kayang sikmurain ang pagkain ng pagpag, ngunit dahil kailangan niyang mabuhay, tiniis niya ang lahat. Ate Sheena, maaga pa naman. Doon muna tayo sa pwesto natin, maya na tayo umuwi, sabi ni Elena habang naglalakad sila pauwi. Tumango si Sheena, alam niyang sayang din ang kikitain nila. Malaking tulong ito upang makabili sila ng 5 kilong bigas at masarap na ulam. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa susunod na araw. Pagdating nila sa kanilang pwesto, agad na umupo si Sheena sa isang gilid. Si Elena naman ay nagsimulang manghingi ng barya mula sa mga dumadaan. Nakakapagod ang ganitong klase ng trabaho, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa ganitong buhay, kahit nalabag ito sa nakasanayan niya. Laking gulat ni Sheena nang biglang may naglagay ng 1,000 piso sa kanyang palad. Agad nang tiningnan ang 2 taong nasa kanyang harapan, isang babaeng sexy at isang lalaking may edad na. Napaatras siya nang bigla na lang hawakan ng babae ang kanyang braso. Mas malaki pa ang mabibigay ng boss ko kung papayag ka sa gusto namin, sabi ng babae na nagpakilalang si Pilar. Kumunat ang noo ni Sheena. Ano bang pinagsasabi niyo? At sino po ba kayo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Huwag kang matakot, Ineng. Mabuti kaming tao, sagot ng lalaki. Ako nga pala si Roberto, family driver ng mga Alcantara, at siya naman si Pilar, pilo ang kabayo, dagdag pa nito, na sinamahan ng ngiti. Umayos kayo kung hindi sisipain ko kayo, iritadong wika ni Pilar sabay irap kay Mang Roberto. Ineng, parang awa mo na, pakiusap ni Mang Roberto. 2 araw na kaming naghahanap ng pulubi na katulad mo. Lagi na lang mainit ang ulo ng boss namin. Sige na, pumayag ka na sa gusto namin. Malaking halaga ang ibibigay sa iyo ni boss kapag pumayag kang maging fake fiancé niya. Fake fiancé? Ibig sabihin, magpapanggap akong fiancé ng boss ninyo, tanong ni Sheena, halatang naguguluhan. Oo, Ineng, kaya pumayag ka na. Yung ibang detalye, si boss na ang magpapaliwanag sa iyo, sagot ni Mang Roberto. Magpapanggap ka lang naman, ate. Malaking pera yan. Ilang buwan tayong hindi magugutom kapag tinanggap mo yan, dagdag ni Elena, na halatang excited sa ideya. Napaisip si Sheena, ngunit hindi na rin siya nagdalawang isip. Pumayag siya sa alok ng 2. Kahit hindi niya kilala ang mga ito, sumama pa rin siya. Tama si Elena, malaking tulong ang pera sa kanila. Ilang araw din silang hindi mamamaalamos sa kalsada o kakain ng pagkaing pagpag. Dinala siya ng 2 sa isang bakanteng bodega. Nang inog ang kanyang tuhod habang tumigil siya sa paglalakad. Sindikato ba kayo? Bakit dito niyo ako dinala? Tanong niya, halatang takot na takot. Hindi, Ineng. Gusto ng boss namin na dito kayo mag-usap. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa iyo na masama, sabi ng lalaki na may bar itong tinig, dahilan upang lalo pang manginig ang katawan ni Sofia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal.
Ito na ba ang punubing nakita ninyo? Tanong ng isang lalaki na may matapang na boses. Lumapit ito sa harapan ni Sofia, na noon ay nakapikit pa rin, at hinawakan siya sa baba. Kahit madulis, mababakas pa rin ang natatanging ganda, may matangos na ilong, magandang hugis ng mga labi at kilay. Hindi ito mukhang pulubi. Dalhin siya sa bahay at bihisan. Pilar, mariing utos nito. Nagmulat ng mga mata si Sofia nang maramdamang wala na sa kanyang harapan ang lalaki. Hoy, sandali, sigaw niya, tinatawag ang lalaki. Sabi nitong mga alalay mo, babayaran mo raw ako ng malaki. Pumayag ako sa gusto ninyo dahil sa pera. Huminto ang lalaki at humarap sa kanya. Sa paglapit nito, hindi maiwasan ni Sofia ang mamangha sa taglay nitong kagwapuhan. Isang matipunong lalaki ang unti-unting lumapit sa kanya, na tila nagdadala ng presensyang nakakapangilabot at nakakabighani. Hindi ka rin pala mukhang pera, sabi ng lalaki na may bahid ng ngiti sa labi. Ganito ang usapan, 1,000,000 kapalit ng pagpapanggap mo bilang fiancé ko. At kung magaling kang umarte, dagdag na 1,000,000. Magsisimula ka bukas, at makukuha mo ang unang bayad sa parehong araw. Huwag kang atet, pulube, bulong ng lalaki kay Sofia, na agad namang umatras. May pamilya akong kailangang buhayin kaya kailangan ko ngayon ng pera. Mali ko bang isipin na naloko mo lang pala ako? Sagot ni Sofia na may taas kilay, kasabay ng pag-cross ng kanyang mga braso. Kita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple ng lalaki, ngunit imbes na matakot, mas lalo pa siyang naging matapang. Pilar, bigyan mo siya ng isang sakong pera, utos ng lalaki. Pero, boss, saan ako kukuha ng isang sakong pera? Tanong ni Pilar habang napakamot sa ulo. Sa bangko, sagot ng lalaki sabay talikod at naglakad palabas ng bodega. Umuwi si Sofia sa kanilang barong-barong na may ngiti sa labi. Bumili siya ng lechong manok at 1 kilong lechong baboy. Alam niyang gising pa sina Elena sa mga oras na iyon. Kahit na kumain na ang mga ito, bumili pa rin siya ng masasarap na pagkain. Matagal na niyang pangarap na makabili ng ganitong ulam para matikman man lang ng pamilya ni Elena. Pagdating niya sa bahay, sakto namang kumakain pa ang mga ito. Tuwang-tuwa sila nang makita ang dala niyang pagkain. Itinabi ang pritong tilapia at agad na pinapak ang mga bagong ulam. Masaya si Sofia na makita ang mga taong kumupkop sa kanya na masaya rin. Bukas, maaga akong gigising, bulong niya sa sarili. Bibili siya ng groceries para sa kanila bago pumunta sa bahay ng lalaking iyon. Plano rin niyang maghanap ng mauupahang bahay upang makaalis na sina Elena mula sa mabahong lugar na iyon. Ibibili niya rin sila ng kumpletong gamit sa bahay at mabibigyan ng pangkabuhayan. Aasikasuhin niya muna ang paglilipat nila dahil sa gabi pa naman siya kailangan ng lalaking iyon. Panahon na upang makabawi siya sa kabutihang ipinakita ng pamilyang ito. Nung mga panahong wala siyang masisilungan, hindi nagdalawang isip ang mga ito na kupkupin siya. Ngayon, panahon na upang maibalik niya ang kabutihang iyon. Tulad ng nakasanayan, naligo muna siya bago mahiga sa kanyang higang kawayan. Noong una, dahil sanay siya sa malambot na kama, hindi siya makatulog dahil sa kirot sa likod. Ngunit, dahil alam niyang wala siyang karapatang magreklamo, tiniis niya ito. Sa totoo lang, lahat ng hirap ay tiniis niya mula nang maglayas siya. Sa lugar na ito, naranasan niya ang mga bagay na dati napapanood lamang niya sa telebisyon. Ngayon na napagtanto kung gaano kahirap ang ganitong uri ng pamumuhay. Napakaswerte niya at ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, kung saan lahat ng gusto niya ay nakukuha niya agad. Ngunit para sa mga tulad ni Elena, kailangang mamaalamos at magpaalipin sa iba upang may makain. Sa kabila ng lahat ng ito, dito rin niya natutunang muling maging masaya, tumawa ng malakas, at maramdaman ang pagiging malaya. Dinala ni Pilar si Roberto at Sofia sa isang sikat na mall. Kinailangan pang magsuot ni Sofia ng sombrero at face mask upang hindi siya makilala. Pumasok sila sa isang kilalang butik at pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Habang nasa fitting room, lihim siyang napangiti dahil isa ito sa mga paborito niyang butik noong hindi pa siya naglayas. Hindi na siya nagulat nang bilhin ni Pilar ang lahat ng damit na nagustuhan niya. Pagkatapos ng kanilang pamimili, nagtungo sila sa isang salon. Inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng makeup ang kanyang mukha. Piniling niya ang simpleng makeup na mas komportable siya. Eksaktong 7:00 ng gabi, suot ang isang simpleng puting dress na tinulungan niya ng flat sandals,
Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa isang restaurant. Nasa likuran niya sina Pilar at Roberto. Habang paliingdi-lingdi siya upang hanapin ang lalaking antipati-kong iyon, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng restaurant at papalapit sa kanya. Biglang tumigil ang mundo niya nang ngumiti ito sa kanya. Sa suot nitong yellow long sleeves na nakatupi hanggang siko, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Mabuti at tumipad ka sa usapan natin, sabi nito. Kanina pa naghihintay sina Lolo at Lola sa'yo. Ayusin mo na ang pag-arte mo kung hindi na natapos ni Ricardo ang sasabihin ng bigla siyang apakan ni Sofia sa paa. Aray, paulit-ulit ka kasi. Ilang beses ko nang narinig yan mula kay Pilar, tapos ikaw naman ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang binayad mo dahil magaling akong umarte, sagot ni Sofia, halatang inis na sa paulit-ulit na paalala nito. Sa isip niya, antipati ko talaga. Porket kinuha nila ako sa kalye, akala nila wala akong utak. Kung hindi lang tayo nasa restaurant, baka naitapon na kita palabas. Hindi rin mapigilan ni Ricardo ang pagkainis. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pakikitungo mula sa isang babae. Hinawakan ni Sofia ang kanyang damit at inayos ang pagkakabotones nito. Alam mo, sir, hindi bagay sa'yo ang nagsusuplado. Ang gwapo mo pa naman, pero nasasayang lang. Sige ka. Baka mabuking ka ng lolo at lola mo. Kinawit niya ang kanyang braso sa braso nito at ngumiti. Let's go, masigla niyang sabi. Nang makarating na sila sa harapan ng dalawang matanda, napahigpit ang hawak ni Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maiwasan ang kabahan habang tinitingnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Ngunit napawi ang kaba niya nang tumayo ang matandang babae at lumapit sa kanya nang nakangiti. Oh! Ikaw pala ang babaeng kinangungumalingan ng babero kong apo. Ang ganda mo, iya, sabi nito sabay beso sa kanya. Lola, huwag naman ninyo akong suruan sa fiancé ko, baka mamaya niyan maniwala sa inyo. Fiancé, aba, ibig sabihin, ikakasal na kayo. Alejandro, bilang ito sa asawang nakaupo. Narinig niyo ba ang sinabi ng apo mo? May fiancé na siya, masayang wika ni Doña Letty. Ah, iya, Sofia po. Ma'am, pagpapakilala ni Sofia sa matandang babae. Kasing ganda mo ang iyong pangalan, iya. Ako nga pala si Doña Letty at siya naman ang esposo kong si Alejandro. Ricardo, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umupo na kayo rito ng future apo ko. Ricardo pala ang pangalan ng antipati ko kung ito. Naku naman, kahapon niya nakikita ito pero ngayon niya lang nalaman ang pangalan. At, Sofia, iya. Pwede ko bang malaman ang apelido mo at kung saan ka galing? Tumingin muna siya kay Ricardo, tingin na hinihingi ng tulong. Lola, pwede bang mamaya na ninyo tanungin si Sofia? Gutom na kami, awat ni Ricardo sa matanda dahil gutom na si Sofia. Naubos niya lahat na nasa kanyang plato at dahil ipinanganak at lumaki siya sa mayamang pamilya, alam niya ang tamang way ng paggamit ng tinidor at kutsara, kung paano kumain ng isang mayaman. Nahuli pa niya si Ricardo na nakatitig sa kanya. Patapos na silang lahat sa pagkain nang muling magsalita si Doña Letty. Pinaghandaan ni Sofia ang gagawin. Hindi pwedeng malaman nila na anak siya ng isang gobernador, lalo na si Ricardo. Paninindigan niya na siya ay isang pulubi. Humawak siya sa ulo at pumikit, kunwaring masakit. Humawak na rin siya sa kamay ni Ricardo. Kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi sila mahalata. Love. Pwede mo na ba akong ihatid sa bahay? Umaatake na naman itong migraine ko. Hindi ko dala ang gamot ko. Ah, iya, okay ka lang ba? Pasensya na po kayo, ma'am, umatake na naman itong migraine ko. Kapag ganito na po kasakit ng sobra, kailangan ko na pong uminom ng gamot. Ah, ganun ba? O ano pang hinihintay nyo, Ricardo? Ay uwi mo na si Sofia para makapagpahinga na rin. Iya. Sa isang araw na tayong magkwentuhan kapag okay na ang iyong pakiramdam, ha? Nag-aalalang wika ng Donya. Nakahinga si Sofia ng maluwag. Nasa loob na sila ng sasakyan ni Ricardo. Investigador ba ang lola mo? Ang daming tanong eh. Gagawin nilang lahat para malaman nilang nagpapanggap ka nga lang. Gawain talaga ni Lola na imbestigahan ang mga babaeng involved sa akin, kaya galingin mo ang pagpapanggap para hindi tayo mahuli. Hanggang kailan ba ako dapat magpanggap? At saka, kailangan ko ng kontrata. Aba, malay ko bang lolokohin mo ako sa bayad, pagak na tumawa si Ricardo bago binuhay ang makina ng sasakyan. Mukha ka talagang pera,
Sa panahon ngayon, wala nang libre, kailangang kumita para mabuhay. Bamaling ng tingin si Ricardo kay Sofia. Kanina habang kumakain tayo. Bakit ang galing mong humawak ng kutsara at tinidor? Bakit ang galawan mo ay pangmayaman? Tumingin si Sofia kay Ricardo. Hindi porket pinubi ako, wala nang alam. Siyempre, may cellphone din naman ako, nanonood din naman ako sa YouTube, pagsisinungaling niyang wika. Pinahanga mo ako eh, di ba sabi ko sa'yo, magaling akong umarte, wika niya sabay kindat kay Ricardo. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Sofia nang nasa kondo siya dinala ni Ricardo. Di ba gusto mo ng kontrata? Ipagtimpla mo muna ako ng kape. Tinuro ni Sofia ang sarili. Ako, sino bang kasama ko rito? Bilisan mo, wala ka bang kasama rito? At bakit akong inuutusan mo? Saad ni Sofia sabay upo sa sofa. Gusto mo ng kontrata, di ba? Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Padabog na tumayo si Sofia. Oo na, antay-pati kong ito, pabulong niya. Anong sabi mo? Hindi na pinansin ni Sofia ang sinabi ni Ricardo. Diretsong pumasok siya sa kusina. Binuksan ang mini cabinet at kumuha ng tasa. Sunod na kinuha ang kape, cream at asukal. Sinaksak ang cord ng heater habang nagpapainit ng tubig. Naglakad siya pabalik sa sala. Malinis ang buong unit, ibig sabihin may naglilinis dito. Walang ibang decoration ng sala kundi isang painting ng babaeng nagsasayaw sa gitna ng entablado. Parang kilala niya ang babae sa painting, hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nagulat pa siya nang biglang magsalita si Ricardo sa likod. Nasaan na kape ko? Oo nga pala, magtitimpla nga pala siya ng kape. Muli siyang bumalik sa kusina at nagtimpla ng kape ni Ricardo. Binuksan niya ang ref nito at kumuha ng fresh milk. Namiss niyang inumin ito. Dati-dati, pagkagising niya sa umaga, fresh milk agad ang iniinom niya. Dala ang isang tasang kape at isang basong fresh milk, bumalik siya sa sala. Naabutan niya si Ricardo na nakaupo, bahagya pang kumunat ang noo nito pagkakita sa kanya. Ibang klaseng pinubi. Sino nagsabi sa'yong pwede mong pakialaman ang laman ng ref ko? Pabagsak na binaba ni Sofia ang kape sa table center. Ang damot mo. Ikaw lang ba itong nauuhaw? Ibalik mo yan. Wala kang karapatang kunin ng hindi sa'yo. Pero imbes na pakinggan ang sinasabi ni Ricardo, ininom ng tuloy-tuloy ang gatas at nakangiting pinakita kay Ricardo ang basong walang laman. Sorry, hawak ko mapang-asar niyang wika. Kita ni Sofia ang pagkainis ni Ricardo sa kanya pero dead na lang siya. Dinampot niya ang folder na nasa tabi ng tasa, binuklat niya at kinuha ang laman. Basahin mong mabuti ang nakasulat dyan. Teka, marunong ka bang magbasa? Anong palagay mo sa akin, bobo? Matayin niyang tanong. Hindi porket pinubi ako, wala na akong pinag-aralan. Para sa kaalaman mo, aboga siya ang kinukuha ko kung hindi mo ako binatukan. Siya ni Ricardo nang tumawa ito ng malakas. Aba, ayaw pa yatang maniwala sa akin. Isa pang pananakit mo sa akin, ihuhulog na kita rito sa building, galit na seryosong pika ni Ricardo habang hawak ang batok. Subukan mo at hindi mo matitikman ang tangong ko, mulong niya. Anong sabi mo? Ito na po, babasahin ko na po ng mabuti. Binasa niyang mabuti ang kontrata. Ayon dito, kailangan niyang magpanggap na fiancé sa loob ng 6 na buwan. Matatapos ang kanyang pagpapanggap kapag may makita na itong babaeng mamahalin. Wala ba talaga itong girlfriend o sa gwapo nito? Imposibleng wala, o baka masama ang ugali kaya hindi tumatagal ang mga babae. Mukhang ang masama ang ugali. Kumunat muli ang noo niya sa huling nabasa. Bawal makipagrelasyon sa kahit sinong lalaki habang fiancé pa niya. Bawal naman di sa iba at baka makita ni na Lola at higit sa lahat, titira sila sa isang bubong. Teka lang, akala ko ba fiancé lang ang kailangan mo? Bakit ngayon asawa na? Anong asawa? Basahin mo ang mabuti. Iritang wika ni Ricardo sa kanya. Bakit kasi kailangan nating tumira sa iisang bubong? Gusto mo bang mahalata tayo ni Lola? Paano kung malaman ni Lola na doon ka sa kalsada nakatira? Di bukang tayo. Hindi gamitin ang utak. Ginagamit ko ang utak ko kaya nga nagtatanong ako. Virgin pa ako, malay ko bang manyak ka pala? Baka mamaya gapangin mo ako habang masarap ang tulog. Demanda talaga kita. Anong pinagsasabi mo? Anong pakialam ko kung virgin ka pa? Sa tingin mo gagapangin kita? Hoy, mas maraming babaeng malinis ang tahong kaysa...
Aray, daing ni Ricardo nang hampasin siya ng folder. Sorry, ikaw kasi ang bastos ng bibig mo. Ako pa talaga itong bastos. Ikaw itong naunang magbukas ng ganyang topic. Pirmahan mo na yung kontrata at simula ngayon, dito ka natitira. Tumayo si Ricardo at lumapit sa kabilang upuan. Mapanakit masyado itong duwende. Pagkatapos mong pirmahan yan, linisin mo ang kwarto ko. Gusto ko wala akong makikitang alikabok, wala kang gagalawin sa loob. Tumaas ang isa niyang kilay. Kanina fiancé tapos naging asawa, ngayon katulong. Bakit hindi mo pa nilagay dito sa kontrata na all-in-one pala ang kailangan mo? Ang dami mo pang pasakalye. Katulong pala ang kailangan mo, hindi fiancé, naiinis na wika ni Sofia. Gusto mo ng pera, di ba? Gawin mo lahat ng pinag-uutos ko. Ay, kung sabihin ko kaya kay Doña Letty na binayaran mo lang ako para magpanggap. Another 10,000 para sa paglilinis mo nitong bahay, kulang. Aba, maglalaba pa ako, magluluto at higit sa lahat, mamamalengke kaya kulang yung 10,000 mo, nakakross on na wika ni Sofia, 20,000 okay na ba? Bill, kindat niyang wika kay Ricardo. Kita niyang naiirita na ito sa kanya. Umpisa pa lang ang gagawin niyang pang-aasar dito. Tingnan natin kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Aba, hindi porket mayaman siya, siya ang masusunod. Hindi pwede, mayaman rin naman siya, kaso nga lang siya lang ang nakakaalam na mayaman siya. Mukha ka talagang pera. Malakas na katok ang nagpabalikwas ng bangon kay Sofia. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ng oras. 7:00 na pala ng umaga. OMG, 7 na. Nako, magagalit na naman yung antipatiko kong palaka. Bakit naman kasi pinatay niya ang alarm kanina? Yan tinanghali siya ng gising. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ng pinto, hindi niya alintana na wala siyang suot na bra. Nakasimangot na mukha ni Ricardo ang nabuksan niya. Ang gwapo pa rin nito kahit salubong ang 2 kilay. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsible sa trabaho mo? Lagi na lang ba akong mauunang magising? Ay, sorry naman, napasarap ang tulog ko. 8:00 pa naman ang pasok mo, di ba? Ipaglulutong nakita ng almusal mo, madali lang ta, wika niya habang naglalakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng itlog at ham sa ref. Isinaksak na rin ang heater, isinangag niya ang tirang kanin niya kagabi, pinagsabay niya na rin lutuin ang itlog at ham. Inilabas niya na rin ang adobong manok at pinainit. Si Ricardo naman ay naaliw habang nakatingin sa abalang si Sofia. Hindi ito magkanda o gaga sa paghahanda ng almusal niya. Actually, Sabado ngayon at wala siyang pasok. Ginaysan niya lang ito dahil ipapasyal niya ito sa mall at ibibili ng mga kailangan nito sa katawan. Sexy ito kahit maliit na babae, may matambok na puwet at hinaharap, makinis at maputing mga hita, hindi akalain na galing ito sa mahirap na pamilya at isang pulubi. Ang mahaba nitong buhok ay nakapuyod, mataas, may magandang mukha at matangos na ilong, mapupulang mukha na ang sarap halikan. Sa ilang araw niyang kasama ito, ay ngayon na lang ito na-apresya ng mabuti ang ganda niya. Ricardo, pwede ka bang ma-inlove sa isang pulubi? Ikakahiya ka ng iyong pamilya kapag nalaman nilang isang pulubi ang naiibigan mo. Teka nga muna, sino may sabing in love ako sa branding ito? Parang sirang palakang kausap ang sarili. Aray, bigla siyang tumayo nang bumaing si Sofia. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay nitong napaso. Kumuha siya ng yelo at nilagay sa kamay na napaso. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Yan tuloy napaso ka. Seremonya late ka na kasi sa trabaho mo. Aray, dahan-dahan naman virgin pa yan. Aray naman, idiniin kasi ni Ricardo ang yelo sa napaso niya. Sari-sari kasi ang lumalabas sa bibig mo. Umupo ka na roon at ako na maglalagay nito. Sumunod naman si Sheena. Uupo na sana siya nang mapansin na wala siyang bra, kaya pumasok siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos nating kumain, magbihis ka. Mamamasyal tayo sa mall at kakain sa labas. Treat ko dahil bukas may pupuntahan tayong party. Gusto kong maganda ka at maayos ang damit. Wala ka bang pasok? Wala. Tinapunan niya ng masamang tingin si Ricardo. Napaso pa ako sa pagmamadali, yun naman pala wala kang pasok. Aba, reklamo ka pa. Kumain ka na lang. Kakaumpisa lang nilang kumain nang may mag-doorbell. Tumayo si Sheena at binuksan ang pintuan. Laking gulat pa niyang si Doña Leticia ang nasa labas. Oh, iya, nandito ka pala, bati nito sabay halik sa pisngi. Ah, Doña Leticia,
Ano pong ginagawa ninyo rito? Malakas niyang tanong sa Donya para marinig ni Ricardo. Dinadalaw ko ang aking apo. Dito ka ba natulog, Iya? May apo na ba ako sa tuhod? Masayang tanong ng Donya kay Sofia. Lola, anong ginagawa niyo dito? Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Masama bang dalawin ang aking poging apo? Kunot noong tanong nito at pumasok sa loob. Nagkatinginan sina Sofia at Ricardo. Mukhang kailangan na naman niyang umarte sa harap ng Donya. Ma'am, halika na po sa kusina, mag-almusal na po tayo. Love, halika na, para kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap, niyakap niya ang kanyang braso sa baywang ni Ricardo. Ramdam ni Sofia ang pagkagulat ni Ricardo kaya naman pinisil niya ang baywang nito. Ricardo, bakit hindi mo sinasabi sa amin ng lolo mo na dito na pala natutulog itong si Sofia, apo? Kasal muna bago ang honeymoon. Ma'am, hindi pa po namin ginagawa ang bagay na yan kasi gusto ko pong ibigay iyon sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Ako po ang nagpipigil kapag si Ricardo ay handat na, kunwaring kinikilig niyang wika habang binibigyan ng makahulugang tingin si Ricardo. Tama yan, Iya, at saka lola na ang itawag mo sa akin kasi magiging apo na kita. Kailan ba balak ninyong magpakasal? Muntik nang masamid si Sofia sa tanong ng matanda. Next year po, Lola. Bakit next year pa? Bakit hindi na lang sa next month? Akong bahala sa lahat. Tila excited na wika ng Donya. Lola, napag-usapan na po namin ni Ricardo na next year na lang po. Hindi naman po kami nagmamadali, di ba, love? Kung yan ang gusto ninyo, wala akong magagawa, payag na ako, pero in one condition. Napatingin ang dalawa. Naku naman, bakit ganito itong lola ni Ricardo? Hindi lang pala ito matanong kundi may mga kondisyon pa. Kinuha ni Sofia ang kanyang kape at humigop. Lumapad ang pagkakangiti ng Donya bago nagsalita, mag-kiss kayo sa harap ko. Naibuga ni Sofia ang kape sa sinabi ng Donya. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa sinabi ng Donya nang hapitin siya ni Ricardo at hinalikan siya sa noo. Ricardo, anong palagay mo kay Sofia? Matanda. Bakit sa noo mo siya hinalikan? Naku naman talaga, gulat na nga siya sa ginawa ni Ricardo, itong matandang ito ayaw pang pumayag na sa noo siya halikan. Anong gusto niya? Sa labsab siya halikan ni Ricardo. Aba, hindi maaari, virgin pa ang labi niya. Lola, hindi na naituloy ni Sofia ang sasabihin ng lamapat ang labi ni Ricardo sa kanyang labi. OMG, ang lambot ng labi niya. Naitulak ni Sofia si Ricardo nang marinig nila ang nakakakilig na tawa at palakpak ng Donya. Ang sweet niyo, mga apo. Ganyan nga, magmahalan kayo katulad namin ng inyong lolo, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Aba, si Donya Leticia ay naging millennial yata pagdating sa pag-ibig. Alam ba ninyo noong kabataan namin ni Alejandro, malimit kaming mag-away noon, lalo na nung pinagbubuntis ko ang daddy mo, Ricardo. Pero dahil mahaba ang pasensya ni Alejandro, sinusuyo niya ako bago matulog. Ayaw niya kasi na matulog kaming may sama ng loob. Doon ko nakitang mahal na mahal talaga ako ng lolo niyo kaya unti-unti kong binago ang ugali ko. Mula noon, kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawa ni Alejandro, inaayos ko kagad. Unawain at intindihin ng isa't isa para tumagal ang relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, hanggang ngayon nga, naglalandian pa rin kami tuwing gabi. Halata sa Donya ang kilig at pagmamahal sa asawa. Sana all na lang, Lola. Kinikilig naman po ako. Sana po ganyan kami ni Ricardo, di ba, love? Kindot niyang wika kay Ricardo. Oo naman, love. Kung gusto mo, gawin na natin ngayon yung ginagawa ni na Lola na landian. Pinlak ni Sofia ng mata si Ricardo. Love, di ba may pupuntahan tayo? Kaya mamayang gabi na iniisip mo. Mga apo, kasal muna bago landian. Iniinggit ninyo kami, By the way, kaya ako pumunta dito para ibigay ito. Isang birthday party para sa amiga namin ng lolo ninyo. Gusto ko pumunta kayong dalawa. Ipapakilala natin sa lahat si Sofia. Muli na namang nagkatinginan sina Ricardo at Sofia, tumango si Ricardo kaya pumayag na rin siya. Araw ng Lunes, maagang gumising si Sofia para ipaghanda ng almusal si Ricardo. Mula nung dumalaw sa kanila si Donya Leticia, ay nakikita niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Sa tuwing kakain sila, pinaglalagay siya nito ng pagkain sa plato.
Sinamahan pa siyang mag-shopping at binili lahat ng gusto niya. Kinikilig siya sa ginagawa ni Ricardo, nai-inlove na nga yata siya eh. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili habang maaga pa dahil isa lamang siyang pulubi sa tingin ni Ricardo at malabong magkakagustong ito sa kanya. Sofia, huwag ka nang hibang. Ginagawa niya lang lahat iyan dahil kailangan ka niya. Alalahanin mong bayad ka na para sa serbisyo mo, at malabong magkakagusto siya sa'yo. Pulubi ka lang at siya ay mayaman. Mayaman din naman ako noon, wika niya sa sarili. Laking gulat pa niya nang may mga brasong pumulupot sa kanyang baywang. Love, gutom na ako, may meeting pa ako, bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Kung hindi lang sila nagpapanggap, masarap sa pakiramdam na yakap ka at tinatawag na love ng taong gusto mo. Tinanggal niya ang brasong nakapulupot sa baywang niya at nakangiting humarap dito. Umupo na po kayo, kamahalin, at ipagkain na kita. Isang mabilis na halik sa labi ang tugon sa kanya ni Ricardo. Tila gustong lumabas ng kanyang puso sa sobrang kilig na nararamdaman. Sana ganito na lamang sila, yun bang walang pagpapanggap? Pwede mo ba akong dalhan mamaya sa opisina ng lunch? Nakakasawa na kasi ang pagkain sa kantina, pagla lamang sa kanya ni Ricardo. Ano bang gusto mong ulam mamaya? Sinigang na hipon with love, wika nito sabay kindat. Okay, your request is granted with coffee jelly dessert, pakyut niyang saad. Pagkaalis ni Ricardo ay agad siyang nagtungo sa palengke para bumili ng hipon at gulay. Pagdating niya ay agad nang niluto ang gagawing coffee jelly. Habang hinihintay na tumigas ang gelatin, ay naglinis na siya ng buong bahay at isinalang sa washing machine ang kanilang damit ni Ricardo. Mula nang pumayag siya sa kasunduan nila ni Ricardo, ganoon na araw-araw ang routine niya bilang isang fake fiancé. Siguro kung sa ibang taong hindi nakakaalam ng tunay nilang sitwasyon, iisipin nilang tunay silang mag-asawa. Pagkatapos niyang maglinis at maglaba, nagluto na siya. Pagkaluto ng kanin at ulam, ay agad nang nilagay sa Tupperware. Inihanda na niya ang lahat ng dadalhin sa mesa bago siya naligo. Isang maong na short at mahabang damit ang suot niya, panaresen niya ng sapatos. Ang basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Bitbit ang bag na may lamang pagkain at bumaba na siya ng building. Naghihintay na sa parking lot si Mang Roberto. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob ng opisina ni Ricardo. Tila alam na ng sekretarya nito na dadating siya. Muntik man niyang mabitawan ang bitbit na bag nang makita ang eksena sa loob ng opisina ni Ricardo. Kahit na fake fiancé lang siya, bakit nararamdaman niya ang ganitong sakit? Bakit parang nagsiselos siya at nasasaktan sa nakikita sa kanyang harapan? Kailangan niyang pigilan ang emosyonal na nararamdaman ngayon. Siya ang fiancé kaya lalaban siya, parang sira lang. Ipaglalaban ang wala naman. Tumikim siya para maaga ang atensyon ng dalawang naglalampungan. Nakakaistorbo ba ako? Masarap bang humalik ang fiancé ko? Sa gulat ay naitulak ni Ricardo ang babaeng nakaupo sa kanyang kandanggan. Love, anong ginagawa mo rito? Halos mautal na tanong ni Ricardo. Di ba nga, nagpapadala ka nitong lunch? Hindi mo naman sinabing nandito pala ang kabit mo. Sana'y hindi na lang ako tumuloy. Karen, umalis ka na. Pero, babe, ang babaeng yan ang paalisan mo. Istorbo Marteng wika nito. May kilala akong hired killer at matagal na silang walang napapatay. Gusto mo bang tawagan ko sila at bantayan ka sa labas? Pero huwag kang mag-alala, dadalhin ka muna nila sa langit bago ka nila pahirapan. Kinuha niya ang cellphone at kunwaring may tatawagan. Ang totoo, wala naman siyang kilala, luka-luka lang talaga siya. Natatawang sinundan niya ng tingin ang babaeng tumakbo palabas. Ang galing niya talagang gumawa ng kwento. Pang best actress naman, Judy Ann Santos yata ito. Love, ang galing mo. Kanina ko pa kasi yun pinapaalis pero ang kulit, ayaw umalis. Love ka dyan. At sa nakita ko kanina, gustong-gusto mo naman ang ginagawa sa iyo ng haliparot na yun, hirap niya kay Ricardo. Ang landi mo, pati dito sa opisina. Inilapag niya ang dalang bag sa table. Center, hindi mo man lang naisip na may fiancé ka. Hindi ka man lang naghanap ng mas maganda sa akin parang puwet ng kaldero ang mukha nun HM, nagsaselos ka ba? May pilyong ngiti sa labing tanong ni Ricardo. Ako, magsaselos. In your dreams. Ang ganda ko para pagsiyosan siya. Ang totoo, nagsaselos siya sa nakita pero wala siyang karapatan dahil nagpapanggap lang naman sila.
Kinakabahang lumapit si Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sanay naman siya sa ganitong okasyon, pero bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon? Kilala sa buong Pilipinas ang magja-celebrate ng birthday. Sila lang naman ang nagmamay-ari ng malawak na pinyahan sa bukid noon kaya ganito na lang kabongga ang party. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi siya mabuking. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako wika niya kay Ricardo. Hinawakang mabuti ni Ricardo ang kamay ni Sofia at pinisil-pisil. Kasama mo ako, at saka di ba magaling kang umarte? Kayang-kaya mo yan. Hinalikan pa siya sa noo kaya kahit papano, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng kilig at saya. Pagpasok pa lang nila ay sinalubong agad sila ni Doña Letty at Don Alejandro. Nagmano siya sa dalawang matanda, bagay na bagay kayo mga apo, and I'm so glad na pumunta kayo, napakaganda mo iya. Thank you po, Lola. Kayo rin po ang ganda ninyo. Sabay-sabay silang pumasok sa main event. Marami ng taong nagkakasiyahan sa gitna ng stage ay nizelayan niya si Mrs. Smith, ang birthday celebrant, katabi nito ang gwapong asawa na dating congressman ng bukid noon. Balita niyang may dalawa itong anak, isang babae at isang lalaki, at hanggang ngayon ay single pa rin ang anak nitong babae. Bakit hindi mo ligawan ang anak ni Mrs. Smith? Maganda naman siya, tingnan mo tanong niya kay Ricardo habang nakatingin sa babaeng nasa kabilang table. Napakaganda nito at inosenteng tingnan. Gusto mong masira ang gabi ko? Seryosong tanong ni Ricardo. Sanggit, nagtatanong lang naman ako. Nagtataka lang ako kasi, bullshit. Okay, zipper my mouth na nagagalit. Irap niya ang wika rito. Samantalang kanina pa titig na titig si Ricardo kay Sofia. Ang ganda niya kahit napakasimple ng kanyang makeup sa mukha. Minsan nga, napapaisip siya kung talagang pulubi ba ito dahil sa mga nakikita niya rito o sadyang marunong lang ito. Pero imposible talaga, ang sexy nito sa suot na black-fitted dress. Kanina pa niya gustong halikan sa labi ito at kanina pa nagwawala ang kanyang alaga. Sinundan niya ng tingin ng dalawa habang pinapakilala ng kanyang lola si Sofia sa mga amiga at amigo nito, lalong lumitaw ang ganda nito kapag nakangiti dahil lumalabas ang dalawang maliit na dimple sa magkabilang pisngi. Tumayo siya nang tawagin siya ng kanyang lola. Agad nang hinapit si Sofia pagkalapit niya rito at binampian ng halik sa pisngi. Kailan ba ang kasal niyo? Ay ho. Ang swerte mo at napakaganda ng fans mo, tanong ng kanyang ninong. Baka makuha pa iyan ng iba sa iyo tulad ng nangyari sa inyo ni Elise. Ang tinutukoy nito ay ang anak ni Mrs. Smith. Biglang napatingin si Sofia kay Ricardo. Ngayon alam na niya kung bakit ayaw pag-usapan nila si Elise. May nakaraan pala ang mga ito. Kita niya ang pag-igting ng panga ni Ricardo kaya hinawakan niya ito sa kamay. Hindi po mangyayari na maaga ako ng iba. Mahal ko po si Ricardo at ramdam ko rin naman na mahal ako ni Ricardo. Right, love? Hindi po dapat ako matakot, ninong dahil ibang-iba si Sofia sa kanila. Hindi ako nito iiwan dahil lang sa pangarap at traditions. So, iniwan pala siya ni Elise dahil sa pangarap at tradisyon ng pamilya nito. Nasa gitna sila nang nagpapakilala nang may biglang may tumawag kay Sofia. Sofia, anak, kahit hindi lumingon si Sofia ay alam at kilala niya ang boses na tumawag sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Ricardo. Dito na pala kita makikita, anak. Ang tagal na kitang hinahanap, wika ng ama ni Sheila sabay yakap sa kanya. Governor Inares, anak mo pala itong fiancé ng apo ko, gulat na tanong ni Doña Leticia. Oo, naglayas siya sa amin at matagal ko na siyang hinahanap. Dito ko lang pala makikita. Oh, it's big revelation, at dapat nga palang matuloy ang kasal. Kasal? Oo, hindi mo ba alam na fiancé ni Ricardo ang dalaga mo? Nanginginig ang buong katawan ni Sofia dahil sa nangyayari. Ramdam niyang tinatanggal ni Ricardo ang kanyang nakahawak na kamay. Umiling-iling siya at nagmakaawang tumingin dito ngunit kita niya sa mga mata nito ang galit. Ricardo, please, magpapaliwanag ako, naluluhan niyang wika kay Ricardo. Anong ipapaliwanag mo? Naniloko mo ako, galit nitong wika sabay alis. Walang oras na inaksaya si Sofia at sinundan si Ricardo kahit na pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ricardo, sandali, makinig ka naman muna. Galit na humarap ito sa kanya. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang fiancé ko. Ako na ang bahalang magpaliwanag kina Lola.
Ang natitirang kabayaran sa serbisyo mo ibibigay sa iyo ni Pilar kahit hindi mo naman kailangan. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Kita sa mga mata ni Ricardo ang galit. Ricardo, mahal kita, lakas loob niyang wika. Bahala na kung magmumukhang tanga siya, ang importante na sabi kay Ricardo ang nararamdaman niya sa maikling panahon nilang magkasama, minahal na niya ito. Ngunit hindi pinansin ni Ricardo ang sinabi ni Sofia, tuloy-tuloy siyang lumabas ng event at nagdiretso sa kanyang sasakyan. Ayaw na niyang marinig ang kasinungalingan ni Sofia. Sa isang mamahaling bar nagdiretso si Ricardo, gusto niyang malasing at ilabas ang sama ng loob. Pagdating niya sa loob ay sumalubong sa kanya ang ingay at usok na nagmumula sa bar. Ricardo, bro, himala at ngayon ka lang ulit nakita rito. Problema ba? Kinuha niya ang basong may lamang alak at tinungga, at dahil sa ay nasa alak ang kanyang katawan, hindi man lang nakaramdam siya ng pait sa lalamunan. Kahit anong iwas ko sa mga babaeng may kinalaman sa mga politika, pero bakit kusang lumalapit sila sa akin? Alam mo naman siguro ang isyu ko sa mga politika na yan. Sila ang dahilan kaya nakipaghiwalay sa akin si Elez. Si Elez ang long-time girlfriend niya. Nang dahil sa ama nitong congressman, pinaghiwalay sila. Dahil mahal niya si Elez, pinaglaban niya, pero pinabugbog siya ng ama ni Elez at kinulong sa bodega ng 2 araw. Pinakawalan lang siya noong nakaalis na si Elez papunta sa ibang bansa. At hindi pa nagtatapos doon ang pagkadisgastong niya sa mga politiko. Sila ang dahilan kaya naghihirap ang bansa ngayon dahil sa sila ay may mga corrupt. Kung maganda lang sana ang patakbo ng mga politika na iyan dito sa bansa, sana maganda ang takbo ng buhay ng mga tao. At sila rin ang dahilan kung bakit muntik nang ipasara ang kanilang negosyo na mining corporation kaya malaki ang galit niya sa mga politiko na iyan. Pinanggakong niya sa sarili noon na hindi na siya may involved sa mga iyan, pero bakit ngayon? Heto na naman, kahit anong iwas niya, kusang lumalapit sa kanya. At ngayon, puso niya naman ang kalaban. Bakit bro, I love ka na naman sa ibang anak ng politiko? Bakit kung kailan natutunan ko na siyang mahalin, saka ko naman malalaman ang totoo? Ayaw ba talaga akong tantanan ng mga politiko na iyan, wika niya sabay inom ng alak? Alam mo bro, win na siguro yan para ibahin mo ang tingin sa ibang politiko. Hindi lahat ay kayang manakit, magnakaw sa kaban ng bayan, umibig. Ibigan mo ba kaya ang anak ng napapabalitang corrupt na si Mr. Inares? Kanina halos ipagsisigawan ko na sa party na mahal ko siya, ipakita kay Elez at sa pamilya nito na okay na ako, na kaya kong maghanap ng babaeng makakasama ko habang buhay. Totoo, mahal ko na si Sheena, pero anak siya ng isang politiko, may lungkot sa matang wika ni Ricardo. Sheena Inares ba ang tinutukoy mo? Tumango si Ricardo. Kilala mo siya, hindi lang kilala, kundi kilalang kilala. Inaanak ng mami ko yun at kaibigan ni Stephanie. Matagal na ang hinahanap ni Tito dahil naglayas siya mula noong nag-asawa ulit si Tito. Yun pala, nasa'yo. Bakit siya naglayas sa kanila? Hindi kasi matanggap ni Sheena na nag-asawa ulit ang Tito Raul. Kaya naisipan niyang maglayas. Ilang buwan din siyang pinaghahanap ni Tito pero hindi siya makita. Matalinong bata si Sofia. Katunayan, abogado siya. Ang kinukuha niya dahil gusto niyang ipagtanggol si Tito laban sa mga naninira dito. Bro, hindi totoong corrupt si Tito. Kami mismo ang magpapatunay sa'yo. Kagagawan ng kanyang kalaban ang lahat. Isang mabuting ama at gobernador si Tito. Marami na siyang natulungan, maraming estudyante ang nabigyan niya ng libreng scholarship at minsan galing pa yun sa kanyang bulsa. Napabuntong hininga si Ricardo sa nalaman. Ang buong akala niya kasi ay isa itong corrupt, nababasa niya sa mga news, yun pala ay fake news. Paanong napapanto sa iyo si Sofia? Teka, hindi ka magkakaganyan kung walang something sa inyo. Kayo na ba? Nagtatakang tanong ni Jeff. Nagpanggap siyang pulubi kaya ko siya nakilala. Pinagpanggap ko siyang fiancé ko para hindi mawala sa akin ang kumpanya at ang tiwala ni na Lola. Pero hindi ko akalain na mamahalin ko pala siya. Pinagtabuyan ko siya bro dahil anak siya ng mga Inares. Alam mo naman na may issues ako sa mga politiko, paliwanag niya kay Jeff. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo sundan? Mabait si Tito, hindi mo mararanasan yung naranasan mo kay Mr. Smith. Paano ko kaya siya susundan hindi ko alam kung saan siya hahanapin at hindi ko alam ang bahay nila, tumayo si Jeff. Sasamahan kita, wala silang inaksayang oras at agad na umalis,
Ngunit bago sila pumunta sa bahay ni Sheena ay dumaan muna sila sa kanyang kondo para sakaling nandoon si Sofia. Ngunit pagpasok niya sa loob ay sumalubong ang katahimikan ng buong bahay. Lalo siyang nanlumo nang makitang wala si Sofia sa loob ng kwarto. Napaupo siya sa kama at napahilamos sa mukha. Ang tanga mo, Ricardo. Hinayaan mong mawala na naman ang babaeng mahal mo. Sinaktan mo pa. Lalo kang magiging tanga kung hindi pa tayo alis. Sigurado akong nasa kanilang bahay si Sofia kaya tumayo ka na, Ricardo, sermon ni Jeff. Agad silang nakarating sa bahay ni na Sofia. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong sa kanila si Governor Inares. Magandang gabi po, Tito. Si Sheena po ba? Magalang na tanong ni Jeff. Mula rito ang anak ko, Gov. Nakikiusap po ako. Kailangan ko pong makausap ang anak ninyo. At sino ka? Ricardo Montemayor po, apo ni na Don Alejandro at Doña Leticia. Narito po ako para sa anak ninyo. Mahal ko po si Sheena kaya nakikiusap po ako. Ikaw pala ang dahilan kung bakit umiiyak ngayon ang anak ko. Sinaktan mo ang yunak ako, galit na sigaw ni Governor. Ikinwento ni Ricardo kung bakit nasaktan niya si Sofia at kung paano sila nagkita. Halos mahabag naman si Governor sa nalaman. Sa mga oras na ito, nasa probinsya na ang anak ko. Hinatid siya ng chopper kanina. Kung mahal mo ang anak ko, sundan mo siya at patunayan mo sa akin ang tapat mong hangarin. Aasahan kong pagbalik ninyo ay may apo na ako. Intindi, Tito, sobra kayong excited sa apo. Hindi po ba kasal muna bago honeymoon, natatawang sabi ni Jeff. Pabalik na mamaya ang chopper dito, inom muna tayo. Gusto kong makilala itong magiging manugang ko. Malayang pinagmasdan ni Sofia ang mga batang kanina pa walang sawang nagtatampisaw sa tubig. Ang saya nilang pagmasdan, makikita sa kanilang mga mata ang sobrang saya at tuwa. Pangarap niyang magkaroon ng isang kumpletong pamilya, ngunit hindi yun nangyari nang biglang mawala ang kanyang mommy. Lumaki siyang tanging ang kanyang daddy ang kasama, at mula nang magkaisip siya, itinatak niya sa kanyang isip na gusto niya na balang araw kapag may pamilya na siya, iingatan at mamahalin ng buo. Gusto niyang magkaroon ng masayang pamilya sa piling ng taong mahal niya, ngunit paano niya iyon matutupad kung pinagtabuyan na siya? Mahal niya si Ricardo pero nasaktan siya nito. Isang araw na siya rito sa isla. Tumuloy siya sa kanyang yayang Mideng. Dito siya nagtungo matapos pagtabuyan ni Ricardo. Dito niya kakalimutan ang taong naging bahagi ng kanyang buhay. Alam niyang mahihirapan siya, ngunit kailangan niyang gawin. Mahal niya si Ricardo, pero nasaktan siya rito. Napapitlag pa siya nang may batang lumapit sa kanya at may inabot na bulaklak. Ate ganda, may nagpapabigay po, wika ng isang batang babae sa kanya. Kumunat ang kanyang noo. Sino naman ang magbibigay sa kanya ng bulaklak? Wala naman siyang kilala rito kundi si Yayang Mideng lang. Lalong kumunat ang kanyang noo ng sunod-sunod na may batang lumapit sa kanya at nagbigay ng bulaklak. Ate ganda, tumingin po kayo sa likod ninyo, nakangiting wika ng bata sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at ganun na lang ang pagkagulat niyang nakaluhod sa kanyang harapan si Ricardo. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Sofia, alam kong nasaktan kita. I'm very sorry. May mga isyo kasi ako sa mga politiko kaya ganun na lang ang reaksyon ko nang malaman kong anak ka ng napapabalitang korap na gobernador. Pero kagabi pinatunayan ng iyong daddy na mali ako, na hindi lahat ng nasa posisyon ay corrupt. Sorry dahil nahusgahan ko agad kayo ni Tito. Mahal kita, Sheena. Hindi na nga mahal, kundi mahal na mahal. Maging pulubi ka man o whoever ng mga Inares, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Anak, huwag mong sagutin yung buang na yan. Tinalo ako sa inuman, sabat ng ama ni Sofia. Natatawang tinayo niya si Ricardo. Bakit mo tinalo si Daddy? Ayaw niya na tinatalo siya sa inuman. Ang gusto niya ay siya ang panalo, bulong ni Sofia kay Ricardo. Kakamo-kamot sa batok si Ricardo. Ito talagang magiging biyanan niya, sa lawahan. Kagabi lang at kanina close sila at gustong-gusto siya para sa anak tapos ngayon binabaliktad na siya. Sorry, hindi ko alam Dad. Huwag kayong mag-alala, sa sunod panalo na kayo, wika ni Sofia sa ama. Ay dapat lang, baka magbago ang isip kong ipakasal kayong dalawa. Tumingin si Sofia kay Ricardo. Kasal, ang ama mo talaga pahamak. Kagabi lang at kanina close kami tapos ngayon binubuking ako, panira ng moment eh. Bamaling si Ricardo sa gobernador na ngayon ay tinatawanan siya. Gov, sinisira ninyo yung diskarte ko, yan tuloy hindi na surprise.
Isa pang tawag mo sa akin ng Gov, ipapakulong kita. Wala kang galang sa magiging biyanan mo. Hala, mag-propose ka na sa aking Yunaka at naiinip na akong marinig ang paghindi ng anak ko. Kindat niyang asar kay Ricardo. Ito na nga po atat muling humarap si Ricardo kay Sheena. Love, alam kong ang bilis ng mga pangyayari pero gusto kong madaliin ang lahat. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto kong may akap na kita ng panghabang buhay, yung kung maaangkin sa gabi. Hinampos siya ni Sofia sa kanyang sinabi. Hinuli niya ang kamay nito at hinagkan. Mahal kita Sheena, ikaw lang ang gusto kong maging ina ng 10 nating anak. Ano? 10? Balak mo yata akong gawing baboy Hoy Montemayor, anong higpit na mga sperm cell mo at gusto mo ay sagad? Hindi baboy ang anak ko Love, pigilan mo ako, baka kung anong magawa ko sa ama mo. Love, hayaan mo na si Daddy, ugali talaga niyang mangasar, pag-alo ni Sofia kay Ricardo. Love, will you marry me, please? Kasagad, hindi mo pa nga ako nililigawan pakipot ni Sheena. Araw-araw kitang liligawan at kahit kasal na tayo at may mga anak na liligawan pa rin kita to prove my eternity love for you. Yes, I will marry you Ricardo, mahal na mahal kita love and I'm sorry for hurting you. Hindi ko gustong saktan ka at handa akong maging ina ng sagad mong anak basta ba mga kamukha ko silang lahat, nakangiting wika ni Sofia. Simulan na natin, lokong bulong ni Ricardo kay Sofia. Hoy Montemayor, kasal muna bago honeymoon, muling sigaw ni Gov kay Ricardo. Yan kagabi lang sabi ninyo gumawa agad kami ng inyong apo tapos ngayon nagagalit kayo. Lasing ako nung sinabi ko yun, napapailing na lamang si Ricardo. Ginawa pa siyang sinungaling. Ay, baka nga ho natatawa na lamang si Sofia sa asaran ng 2 lalaking importante sa kanyang buhay. Muling nagkaayos sila ng kanyang daddy dahil kay Ricardo. Tanggap na rin ang bago nitong asawa. Wala rin naman siyang magagawa dahil iyon ang gusto ng kanyang ama. Sabi nga ng iba, mahirap pigilin ang mga pusong nagmamahalan, tulad na lang ng pagmamahal niya kay Ricardo. Hindi niya akalain na sa maikling panahon niyang nakasama ito sa isang bubong ay mamahalin niya agad ito. Iba maglaro ang tadhana, kung hindi siya naglayas at naging pulubi, malamang sa ngayon, 0 pa rin ang love life niya. Laking pasasalamat niya sa Diyos na hindi siya pinabayaan at binigyan pa siya ng lalaking mamahalin habang buhay. Ang pamilya ni Elena ay masaya nang namumuhay sa bagong bahay ng mga ito. Ang perang binayad sa kanya ni Ricardo ay binili niya ng lupa at bahay ng mga ito. Ikinuha niya rin ng pwesto sa palengke ang nanay nila para may panggasto sila sa araw-araw. Si Elena at mga kapatid nito ay muling nag-aral. Binigyan ng libreng scholarship ng kanyang ama si Elena para makapagtapos ng kolehiyo. At siya, heto at magtatapos na rin sa kursong abogasya. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay proud pa rin siyang umakyat ng stage para tanggapin ang diploma at title na cum laude. Yes, buntis po si Sofia. Hindi talaga siya tinantana ni Ricardo hanggat hindi nakakabuo. Pagkatapos ng kanilang kasal ay hindi na siya tinigilan kaya ang resulta, buntis agad. At ang kanyang daddy ang number 1 na natuwa sa magandang balita. Pagkababa ng stage ay agad siyang niyakap ni Ricardo at hinalikan sa labi. Narinig niya rin ang palakpakan ng mga taong nandoon. I'm so proud of you, love. You made it. Thank you, love, kasi hindi mo ako pinabayaan. Sinuportahan mo ang gusto ko. Because I love you. Lagi mong tatandaan na mahal kita, kayo ni baby. Muling hinagka ni Ricardo sa labi si Sofia. Montemayor, maya ka naman. Hindi pa nga nilalabas ang unang apo ko, ganyan ka na naman bumabanat ni Goff. Hindi na pinatulan ni Ricardo ang pang-asal ng kanyang biyenan. Baka ma-stress ang kanyang asawa. Bawal na bawal pa naman dito ang ma-stress lalo at malapit na itong manganak. Isang malaking salo-salo ang ginanap sa bahay ni na Sofia. Kompleto ang lahat. Apo, binabati kita. Sa wakas, may abogado na sa pamilya natin, betong wika ni Doña Letty. Thank you po, Lola. Masayang natapos ang kanilang salo kaya pagod na binagsak ni Sofia ang kanyang katawan sa kama. Lumapit sa kanya si Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. Love, napakaswerte ko kasi nakilala kita. Kung hindi ka siguro nagpanggap na pulubi at hindi ako naghanap ng pulubi, siguro hanggang ngayon, pariwara pa rin ang buhay ko. Siguro tuluyan nang hindi ibigay sa akin ni na Lola ang kumpanya. Siguro hanggang ngayon, may galit pa rin ako sa mga politiko.
Thank you dahil dumating ka sa buhay ko, wika ni Ricardo sabay dampi ng halik sa labi. Hinawakan ni Sofia ang magkabilang pisngi ni Ricardo. Ako ang swerte, Sao. Dahil napakabuti mong asawa, sinuportahan mo ang pagbabalik school ko, pati dyan ako sinuportahan mo, natatawang wika ni Sofia. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, baby. Sigurado kung hindi mo ako pinagpanggap na fiancé mo, malamang nasa kalsada pa ako, isang magandang pulubi. Laking pasasalamat ko sa Diyos na ikaw yung naging asawa ko at ama ng ating anak at magiging anak pa. Lagi mong tatandaan na mahal po kita, madamdaming wika ni Sofia. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Naging maiikot na rin ang mga kamay ni Ricardo at ramdam ni Sofia na nangangailangan ito ng kanya ng aruga. Walang pagtutol na binigay niya ang kanyang sarili sa asawa. At dahil medyo may kalakihan na ang kanyang tiyan, buong ingat siyang inangkin nito. Moon, my love, wika ni Ricardo habang abala sa ginagawa. Hindi naman alam ni Sofia kung saan kakapit dahil sa sarap na pinapadama sa kanya ni Ricardo. Ricardo, hilanghing ni Sofia ng paglaruan ang kanyang magandang tanawin. Nasa bunutan niya si Ricardo nang marating nila ang rurok ng kaligayahan. I love you, love. I love you too. Matuling lumipas ang araw at buwan. Nagsilang si Sofia ng isang batang lalaki. Pagkasilang niya ay nagtrabaho na siya sa kumpanya ni Ricardo. Tinutulungan niya si Ricardo upang lumago pa ang kanilang kumpanya at para mas maraming tao ang mabigyan ng trabaho. Nagtatag na rin siya ng charity para sa mga taong nakatira sa lansangan, mga taong walang tirahan, walang makain. Lahat ng pulubing makikita nila ay dinadala sa kanyang charity home. Noon, kumpleto sila. May sariling higuan, banyo, 3 beses makakain sa loob ng isang araw. Binigyan din nila ng pagkakakitaan ang mga matatanda upang may sarili silang pera. Ang mga bata ay pinag-aral nila upang makaahon sila sa hirap. Ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Alam niya ang pakiramdam na walang bahay, walang makain. Naiintindihan niya rin ang mga ito kung kailangan nilang mamaalamos upang may makain. Hindi nila ginasto ang ganitong buhay pero dahil maraming mapagsamantala sa lipunan, napipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi dapat. Sa tulong rin ng kanyang ama, nagpatayo sila ng mga bahay para sa mga pamilyang nakatira sa lansangan at sa ilalim ng tulay. Masaya niyang pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa bakuran kasama ang 2 niyang anak. Ito ang gusto niya, ang isang malaking pamilya. Ang saya-saya nila kahit salat sila sa hirap. Uwi ka ni Sofia kay Ricardo, ikaw ang naging daan upang maging masaya sila. Iniligtas mo sila sa tiyak na kapahamakan sa kalsada. You have a big heart for the poor people. I'm so proud of you, my love. Kung hindi ko pa naranasan ang buhay sa kalsada, hindi ko sila mauunawaan. Dati kasi galit ako kapag may nanghihingi sa akin ng barya. Nung naging pulubi ako, doon ko nasabi sa sariling kailangan kong kumain at mabuhay. Kahit hindi ako marunong at nahihiya, kinapalan ko ang mukha ko para lang may makain, naluluhan niyang wika. Hindi kasi biro ang pinagdaanan niya noon sa lansangan. Love, sa sunod kasing maglalayas ka, siguraduhin mong marami kang pera. Yan tuloy, napagkamalan kitang pulubi, birong wika ni Ricardo sa asawa sabay kaprito. Mommy, Daddy, nagtatakbong tawag sa kanila ng kanilang 2 anak. Wala na siyang mahihiling pa. Binigay na ng Diyos ang pamilyang hinihingi niya, isang masaya at buong pamilya. Sa ngayon, masaya na silang nabubuhay kasama ng kanilang mga anak. May balak nga yatang tuparin ni Ricardo ang sinabi niya dahil buntis na naman siya sa pangatlo nilang anak. Marami pa silang pagsubok na haharapin pero dahil mahal nila ang isa't isa, malalampasan nila iyon. Gawin nating sentro si God sa pagsasama para maging matatag sa hamon ng buhay. Let's spread love, huwag nating ipagdamot ang konting awa at pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal na pinagkit sa kanila ng mundo.